Ito na mga kababayan, Madam Cathy Binag hinamon ng mga buhaya na kung gusto daw ng mga ito ay tawagan ng INC at alamin kung ano ang kanilang stand. Mabuhay! Ganito na lang, sa mga gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang intel ko, total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador. Alam nyo naman ho kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang, tawagan nyo po ang INC, External Affairs Department, kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God bless! Bye! Samantala, ito na mga kababayan, courtesy po ito kay Secretary Mabel Sunga Acosta kung saan ibinahagi ng isang veteranong piloto na nagsilbing pinakaunang piloto ng helicopter ng KOJC at tumulong sa pagtatatag ng KOJC Aviation. So pakinggan natin si Captain Reynaldo Acosta. Good morning. Good morning po sa lahat. I'm Captain Ray Acosta. I was a former Air Force pilot and commercial helicopter and fixed-wing pilot. Matagal po ako sa Air Force. I joined the 15th Strike Wing, my first unit po. Doon po ako nagtagal. And afterwards, after how many years, when I was a captain, I left the Air Force and joined a corporate flying with DMCI noon. And after DMCI, joined po ako sa Kingdom of Jesus Christ, the Pastor Kibuloy, and other companies later on. I used to fly CPRRD po when we were in the military. When I was assigned here sa Mindanao before, when we were young officers, when as an Air Force pilot, may time na mga disaster and relief operation, lumilipat po kami nila former President PRRD. Nandito po ako para magsalita tungkol sa mga sinabi ni former Senator Trillanes na ang helicopter daw ng Kingdom ay pagmamayari ni PRRD, pinangalan lang sa Kingdom of Jesus Christ. At saka si General Torre na hindi daw capable ang Kingdom to buy those mga ganitong mga pangangailangan. Hindi ko po nakita yung mga statement nila at wala na rin ako interesting na makita. But I could say na hindi po totoo yan. Regarding doon sa helicopter ni Pastor Kibuloy, ako po ang unang naging piloto nila ng Kingdom, and I know for sure that yung helicopter na yan ay pinaghirapan po ng mga members yan through blood, sweat, and tears. Hindi po ganun kadali bago nila nabili yan. Marami silang pinagdaanan at talagang pinag-ipunan nila yan. Parang bigay ng isang transportasyon para sa kanilang pastor. Hindi po ako member ng Kingdom of Jesus Christ, the Pastor Kibuloy, but I'm hired as a professional pilot at mga iba pa dyan, mga lawyers at doctors at nurses siguro na nandoon pa. But directly involved lang po ako sa aviation. And I know for sure na talagang ang ownership ng helicopter na yan ay sa Kingdom. Bakit? Kasi po, pag ikaw po ang may-ari ng helicopter at alam mong ginagamit ng mga maraming tao yan, ikaw ay, you will go directly involved sa operation yan and maintenance yan, pati training ng mga pilots. You will make sure na talagang hindi magkakaroon ng problema yan. So, kung sinasabi mo kay PRRD yan, for sure, he sometimes calling me o Senator Bongo para sabihin, Ray, tingnan mo yan, ayusin mo mabuti, baka may mangyari dyan, blah blah blah. So, to that effect, never po naging involved si former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa ownership ng helicopter na yan. At ang Kingdom, I know, ang mga tao dyan, ang katulong ko sa pag-maintain yung helicopter na yan. And they are so very proud of it when they bought it at na-maintain namin na maganda. So, meron pa rin, after me, walis po sa Kingdom, may mga na-hire pa rin ng mga former Air Force pilot dyan na naging piloto dyan. At meron din isa, naging piloto nila, taga US Air Force, product ng US Air Force Academy, alam ko. So, ang mga nag-hire nun po, si Pastor Kibuloy directly. And kaya po ako nandito para magsalita. Para sabihin na hindi totoo yung mga sinabi ni
Senator Trillanes, in fairness po sa mga taga-Kingdom. At I will know for sure kung sino may-ari niya. Ako ba'y nagsasalita dito kasi grabe ang pinagdadaanan ng Davao sa administrasyong ito. Lalo na nung sinugod nila yung Kingdom of Jesus Christ na isang religious organization, marami po hindi natuwa at hindi po maganda sa mata ng mga taga-Davao at Mindanao at ang buong Pilipinas. So, sana po dinaan na lang sa magandang usapan at inayos. Kung inayos na lang, magandang usapan. Kung talagang may ibang hindi magandang purpose, talaga magkakulo po talaga. At saka, yung helicopter na po yan, mas ginamit pa yan ni hinirap po pa rin yan ni mas marami pang beses na gamit yan ng ibang mga senator. At saka si Secretary Ibo, nagamit din yan. Kami lumipad noon, pinahiram ni Pastor Kibuloy. Kay Pastor po talaga yan sa Kingdom. Magamit po nila pang personal nila yan. Pamperi ng mga tao nila at pamperi ng mga gamit. At kung may mga bisita sila ng mga important na tao para bumisita doon sa prayer mountain nila. Nakita ko, kaya po ako nagsalita dito kasi nakita ko si Sister Nelly Lisada at saka si Attorney Torion doon sa SMNI. And I think, sabi ko, this is the time for me to talk about this, to give justice naman sa mga taga-Kingdom. And I do support yung people from the Kingdom of Jesus Christ. Maayos po ang mga organisasyon na yan at hindi po dapat babuyin. Maraming pong salamat. Sana maayos itong discussion na to tungkol dyan sa pagmamayari ng helicopter na yan. At ang mga iba pang mga property ng Kingdom. Ang property ng Kingdom ay sa Kingdom. At lang may ibang may-ari niya. Ang may-ari niyan ay ang mga tao na member ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po.